Let's go. Hindi makapisil ang kaliwa kong kamay. Putik agad, hanip. Hindi pa nakakaalis, putik nga agad ang paa. Yeah, tara. Masakit talaga ang aking kamay. Masakit ang kamay ko. So yun mga friends, pupunta lang kami ngayong birthday yan. Kamusta kayo mga friends kong malulupit? Pumunta lang kami ngayong birthday yan sa Nasugbu, sa kamag-anak namin doon. Papagas muna ako. Bus premium po, pa full tank 295. Busog na naman ang aking Snow. Ngayon ko lang ulit nagamit ang card ko, kasi ngayon lang ulit ako nagpagas dito. Madalas sa Phoenix ako nagpapagas na eh. Basura sa bulsa muna kapag walang mapagtapunan. Be a good citizen and love the earth. So yan, makwento ko lang mga friends kung bakit ang sakit ng aking kamay. Grabe talaga, sakit talaga ng kamay ko. So, di ba nagpunta kaming pistahan nung nakaraan, nung isang linggo, nung Sunday, sa Kahil, sa mga Tito Jason. Punta kaming pistahan. Nung pauwi kami, doon kami dumaan sa Coral. So, kung hindi nyo na, sa bagay, hindi nyo naman talaga alam kung saan yun. Pagdating namin doon sa Matarik na Ahunin, napauna sa amin yung barako, yung bangkulong ng mga tatay. Ay, ang tarik, sobrang tarik. Talagang nakagayaan na. Eh kami nasa likod, syempre confident naman ako na makakaya yun ng bangkulong. Eh barako ba naman, alam naman natin pag barako sobrang lakas yan. Tapos pagdating dun sa malapit na, konti na, parang mga 30 meters na lang o 40 meters yon, malapit na sa taas, nabitin yung barako. Nabitin yung barako sa ahon. Eh kami nasa likod, eh di hindi rin kami naka-overtake kasi ang sikip ng daan, ang tarik tas ang sikip. Eh di preno kami. Pag preno ko, kumagat naman ang preno ko. Sobrang kapit ng preno ko. Tigil na tigil yung gulong. Maya maya, umus-us kami pabalik. Umatras kami. Eh ang preno ko yun sa una lang. Hindi ko na ipreno yun sa likod kasi nakababa yung dalawa kong paa. Umus-us tuloy yung yung gulong ko sa una. As in, ang dulas ng kalsada. Dumulas yung gulong ko sa kalsada. Eh di atras kami, pigil-pigil ko. Tapos ang kapatid ko pala, eh di nakabitin sa aking kaliwang braso. Eh nakakapit yun sa nakakapit sa manibela. Eh di nabigla, hila-hila, parang nasukluan. Isang linggo na ngayon, ang aking braso na garne. Hindi pa nagaling. Sakit pa din. Ina-exercise ko naman araw-araw. Tapos kapag nalagitok siya. Pag pinapalagitok ko, nalagotok naman. Kaso nga lang, ang sakit pa rin, hindi ko pa rin maipiga ng maayos. Hindi ko siya ang hina ng grip niya. Pagka dinidiin ko yung grip niya, ginaganyan, ang sakit pa din. Hindi talaga siya nawawala agad. Ay grabe talaga yung experience na yun. Kung hindi ko napigilan yun, dire-diretso kami hanggang ilalim, hintarik na yun. Mas matarik pa yun sa dinadaanan namin din yun sa Matala. Kita nyo naman siguro yun kung lagi kayo nakasubaybay sa aking vlog. Yung mga dinadaanan namin matatarik din sa Matala, mas matarik pa doon. Tas ang haba, isang diretso tuwid. Ewan ko kung dadaan kami dun mamaya pag uwi. Pagka dadaan kami dun mamaya pag uwi, papakita ko talaga yun sa inyo. Grabe sadya, ang tarik. Yo, maikwento ko lang din para may context kayo kung bakit kung bakit masakit ang aking braso, kamay pala. Masakit ang aking kamay, kaya masakit ang aking kamay. So yung mga friends, may naisip lang akong topic na pwede natin pag-usapan ngayon. Kung bakit nga ba napakasarap mag-ride, nakaka-addict mag-ride. Ang bilis ng Mio Gear magkaangkaso sila daw mga nanay at tatay. 70 na yung takbo ko. Hindi ko pa abutin ang lakas ng Mio Gear Kung bakit nga ba napakasarap mag-ride at nakaka-addict. Unang-una mga friends, di ba? So kung nagra-ride din kayo, alam nyo naman na to, nakakatanggal talaga siya ng stress. Sa sinasabi ng iba, masasaktan ka lang naman dyan sa pagra-ride mo, nag-aaksaya ka lang naman ng gasolina, ganon. Pag na-aksidente ka pa, sagutin ka pa, ganyan, di ba? Ganon sinasabi ng iba. Sasabihin ng iba, pag kamote ka, ganyan pa. Pag na-aksidente ka, sige nga, buti nga, ganon. So masarap talaga mag-ride mga friends kasi anti-stress din kasi to. Unang-una, yung adrenaline mo tumataas kasi
kailangan mong matyagan yung bawat galaw ng kapaligiran. Kapag ka nagra-ride ka, kailangan mong tingnan yung mga sasakyan na sa unahan mo, kailangan mong tingnan yung mga paparating na obstacles na kailangan mong harapin pag nagra-ride ka. So madaming factor kung bakit tumataas yung adrenaline at kapag tayo nagra-ride. Kaya nakakatanggal siya ng stress. Minsan ipinanlalaban na lang din talaga ng iba sa depression, sa mga anxiety, ganyan. Basta sa mga mental illness ng isang tao, malaking bagay ang pagra-ride. Kasi nare-relax talaga ang utak mo pagka hawak mo yung manibela. Sabi ng iba, sige pwede naman kahit nakakotse, pupunta ka lang sa magandang lugar. Parehas lang din naman na napupuntahan ang motor at saka ang kotse. So may point naman sila, pero iba yung nakamotor talaga. Yung hangin na humahampas sa katawan mo, yung tunog ng hangin sa helmet mo, ang sarap din pakinggan eh. Iba talaga yung pakiramdam kapag nadadampian ka ng hangin kapag nagra-ride ka. Parang same feeling siya kapag ka kunyari, yung sports car mo is top down, di ba? Yung natatanggal yung bubong. Yung iba, di ba, tinatanggal pa talaga yan para madama lang nila yung masarap na hangin na dadampi sa iyong katawan. Parang ganun din yung feeling nun. Tapos sa motor, lahat ng senses mo talaga gagana dyan. Pati yung mga tingle-tingle. Yung spider tingle. Kasi magiging alerto talaga ang katawan mo sa lahat ng sa kalsada. Gaya niya, yung mga simpleng lubak. Sa kotse kasi hindi mo napapansinin yan, lalo na kung maganda yung suspension mo. Hindi mo napapansinin yan. Eh sa motor, kailangan mo iwas. Nakakaano din yan, nakakataas din yan ng yung parang reaction time. Nakakabilis ng reaction time, parang nakakabilis din ng decision making. Kailangan alamin mo kung kailan ka papasok, yung decision mo na ganito ang pasok, ganyan. Bawal maingay, bawal ang walang ilaw, at bawal ang nakamapler dito sa kahil, mga friends. Kung mapapadaan kayo dito, bawal daw. So yun yung pangalawang benefits ng pagra-ride, or kung bakit nakaka-addict mag-ride. Grabe lakas ng hangin, napapawid ako. Napapawid ako ng hangin. Kahit mainit ang panahon, kapag ka nagmumotor ka, depende na lang talaga kung sobrang init pati ng hangin. Pag nagmumotor ka, hindi ka masyadong pagpapawisan eh. Gawa nung hangin na dadamping nga sa iyong katawan. Lalo na pag naka-manual ka motor. Mas masarap mag-ride pag naka-manual ka motor, mga friends. Kasi yung buong katawan mo talaga gumagalaw. As in, nagpa-function. Gawa ko makakambyo-kambyo ka pa. Tapos pagka nakamotor ka, para ka lang naglalaro talaga. Kaya ang sarap din, nakaka-addict. Lamig na dito, kulimlim pa. Kung sana wala akong kadala-dalang kapote eh. Tapos isa pang benefit ng pagra-ride, mga friends, ito. Yung view, mga friends. Makakakita ka ng mga ganito kagandang view. Yun yung masarap pag nagra-ride. Although mapupuntahan mo rin naman siya na nakakotse ka, pero iba pa rin talaga pag nakamotor, mga friends. Lakas ng Mio gear ah. Minamanay lang yung mga ahon din eh. Sanay na sanay yan sa ahon eh. Lagi yan nasa koral eh. Gara parang nakakalbo na yung bundok ng Batuulaw, no? Kulay brown na yung ibabaw oh. Sobrang init ng panahon siguro. Kulay brown na yung ibabaw oh. Parang wala ng puno. Oh. Ano? Ito talagang pinaka favorite kong view dito eh. Tapos paglingon mo din sa kaliwa, nice one. Tingnan nyo oh, parang kalbo na talaga yung bundok. Kawawa naman yung bundok.
Fourth gear tayo, fourth gear. Ay, kurbada. Ito mo, aray, kaya pa ng tersera. Dun sa inahuna namin, naka-primera na ako. Yeah, kaya pa to ng third gear. Samantalang dun sa inahuna namin yung ano, ito, yung na balinuknukan ng aking kamay. Primera lang ako doon, hindi pa kami nakaahon ng ano. Sa bagay, yung barako naman talaga yung hindi nakaahon eh. Nakasunod lang kami kaya ano, pero sobrang tarik talaga niya. Kasi hindi ako magpe-primera doon kung kaya naman siya ng segunda. Eh umpisa pa lang nung ahon, naka-primera na ako eh. Sobrang tarik talaga eh. Isa pa kung bakit nakaka-addict mag-ride, lalo na kung extrovert ka. Kasi may mga makikilala kang panibagong kaibigan na parehas kayo ng hobby. Marami kayong makikilalang bagong tao kapag nagra-ride kayo. Kahit hindi mo sila kilala by heart, eh yung parang yung ano nyo, yung hobby nyo is magka-connecta, kaya magiging kaibigan mo rin sila. Ang lamig dito, kaso ang init ng araw talaga. Sabay ko limlim eh, no? Ang galing din to. Ay, mga camping guys, oh. Sana all makapag camping. Oh sheesh, grabe naman po. Eh, hanip na yan, gaganda ng kutsi ah. Angas. Ngayon lang nakakita ng ganun karami magkakasama na ganun. Grabe, ang sarap tingnan. Angas. Kakasano. Nasano bigla. Daming campers oh. Kaya sila magkakamping. Nice one mga sir. Shoutout nga pala kayo sir na mga nagra-ride at magkakamping. Shoutout sa inyong lahat. Hey! Woo! Haklit na mo friends. Grabe. Angas ba nun? You know, layo na. Grabe, nasano ako bigla. Gusto ko rin nun. Gaya nun, kung hindi ako nag-ride ngayon, hindi ko makikita yon. Isa sa mga bagay na nakakapagpa-inspire sa akin na magpursigi at magpursigi at magpursigi. Ah, dito pala yun. So, dito na kami mga friends. So, yung mga friends, balitaan ko na lang kayo mamaya. Let's go. So, yung mga friends, napadaan kami din sa isang simbahan din sa may Nasugbo. Are, San Antonio de Padua daw ang simbahan na are. Kami sisilip lang. Gaganda. Oh, di ba nakagala pa? Nakagala pa, may misa ata. Patapos na rin para misa. Ang ganda oh. Yan, lola. Tanggapin mo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hangin ko para sa inyo. May misa pa. Nakaabot pa sa misa. Naka-attend pa kami ng kasal mga friends. May kasalan pala din eh. So yung mga friends, pauwi na kami. Ako nakapasok din sa simbahan nga rin. Gaganda. Pati ang lugar gaganda. Maliwalas din eh. Sakto-sakto may misa nung kami dumating eh. Lula. Nang aakbay ang lula, hindi makilala. Kahilig na mga akbay kahit hindi kilala. Ganda din eh. May garden pa din sa unahan eh. Init na. Ang laki yan. Ito.
Ganda ng simbahan rin. Mawiwili din eh. May garden pa din sa unahan. Hey, kiss the bride. Los Manos de San Antonio. Yun pala yung pangalan ng simbahan, mga friends. Muli po isang masigabong palakpakan para sa kanila. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay ang bagong kasal! Hey, congrats po. Kasi ng mga ikinasal dito ngayong araw na ito, congratulations po. Yan. Ganda mga friends. Oh. Hey. Parang gusto ko din dito ah. Oh, charot. Mapag-ipunan na. Kaso ang layo na rin sa Kalatagan na eh. Nasugbo pare eh. So mga friends, pabalik na kami sa birthday yan. Nakasimba naman kami. Kaganda ng simbahan. Hindi kami sa kaya rin, dalawang kotse. Yeah, yung muna kayo. Ang daming bahay dito. Ano kaya to? Kanino kayang project to? Grabe oh. Tingnan nyo. Ang daming bahay. Pare-parehas. Pag yan yung bahay mo, mapapasok ka sa ibang bahay no, akalain mo yung iba asawa mo. Akalain mo yung kapitbahay yung asawa mo. Pare-parehas kasi kayo ng bahay. Mainit ang araw, pero malamig ang hangin dito, kaya masarap. Hindi siya kagaya sa amin. Mainit na nga ang araw, mainit pa rin ang hangin. First time ko makapunta sa simbahan na yun at kaganda, babalik ako doon. Eh, ganda mga friends talaga dito oh. Tinatawag na tayo ng bundok. Ganda. Grabe oh. Masarap talaga pag mataas ka eh. Talagang kitang kita mo lahat eh. Ang ganda. Tingnan nyo mga friends. Oh, di ba? Ang saya. Yeah, scary. Pero hindi pa to yun eh. Hindi pa dito yun. Diba? Ang tarik na agad. Pero hindi pa ito yun. Ano, yung dinaanan namin na ano. May isa pa dito. Grabe at tarik ah. Awit eh, awit. Kakakaba dumaan eh no. Tapos sa mga yun no, mga naka-tricycle pa. Grabe din ng mga daan dito. Syempre dahil adventurous tayo, kahit may bali ng ating kamay, diretso. Wala. Ito ang ating happy pill. Feeling ko hindi yun kaya ng segunda ng motor ko. Siguro kung ano, kung
Wala talagang nadaan, walang kasalubong, walang kasabay. Tapos hindi siya kurbada, siguro kaya. Pero kung hindi kaya ng motor ko sa segunda doon. Ito yung nilusungan namin, ito na yun. Grabe, no. Tapos mas matarik dito yung ahon. Ayan, dito mga friends, papaunahin ko muna mga tatay. Papakita ko sa inyo. Pag nandun pa yung guhit ng motor ko, ng gulong ng motor ko, tingnan nyo. Grabe, o, tinan mo. At tarik. Saan ba yung banda? Ayun o, ang kipot ng daan. Ay, wala na, nabura na siguro. Ay, hindi, dito. Wala na, nabura na. Doon yun doon. O, tingnan mo, ang lapit na. Doon, yun, doon. Wala na, nabura na. Matagal na 1 linggo na rin Tapos pagdating dito, ang ganda ng daan. Oh. Gaganda nga ng daan din Napaka-adventurous. Dito kami dati tumambay nung nagpictorial ang aking kapatid ng pang 1818 niya. Yan, dito makikita natin dito Mount Batulaw. Yun, o diba, ganda dito. Dito kami dumaan. At yun, doon, yun ang daan kung bakit ako yung muntik ng nabalian. Teka, babalik ako sir, di tayo kasya. Meron din yung ano, napag-iwanan tayo. Sikip kasi ng kalsada din diba? Ganito ang mga ahon dito. Tapos ganyan yung view. Picture ako dito, hindi pwedeng hindi. So yung mga friends, maraming salamat kung umabot ka dito sa part ng video na to. Dito ko na lang tatapusin ng vlog ko kasi pauwi na rin naman ako, malapit na rin. At mangangain lang ako ng lukban doon sa aming kubo. Pagka dating namin doon, bumili daw ang tatay ng lukban na malaki, lukban / suha. So ayun nga pala mga friends, maraming salamat. At kung nagustuhan mo tong content na to, huwag mong kalimutang mag-like and mag-subscribe. May konti lang akong paalala na palaging maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In short, don't drink and drive. Peace. Yeah.